Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa Cremo, City of Commerce kung nasaan ngayon ang ating mga bida, ay may naganap na malaking pagsabog, na tila ikinabahala ng mga tao, maging ni Count Cremo. Lumalabas na ang pagsabog na iyon ay gawa pala ng bagong skill ni Bangol na sinubukan ni Lloyd. Gamit ang vision skill ni Lloyd ay napatunayan itong mga tunay itong abo ng bulkan. Tuwang-tuwa ang ating bida na sinasabi kay Javier na ito ay isang ganap na regalo, na tila di naman ni Javier naririnig ang sinasabi nito, kaya tinanong niya ito kung ito ba ay nabingi, pero di ito narinig ni Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na sorry dahil di nito nasabi na magtakip ng tenga, na di pa rin ni Javier narinig. Hanggang sa sumigaw si Lloyd na ang pangit mo, na sinagot naman ni Javier na hindi naman kasing pangit mo. Matapos ng asaran ng dalawa, ay nagpasalamat ang ating bida kay Bangol, dahil sa nasolusyonan nito ang kanyang problema at mapapabilis pa nito ang kanyang trabaho. Tulad sa nakagawian ni Lloyd, bawat hakbang nito sa trabaho ay may bilang. Unang step ay ang pagbibuild at paglalagay ng diaper filter kay Bangol na kung saan ito ay may 5 layer ng mesh, para mas salo ang lahat ng abo. At kapag ready na lahat ay mag-uumpisa na si Bangol sa pagpapaputok, na tinatawag na volcanic blast. Habang nanonood sa ginagawa ni Lloyd si Count Cremo, ay sinabi nito na hindi lang basta ordinaryong engineer si Lloyd, at di pa siya nakakita ng ganitong teknik maging ang pagsasummon nito, na kung saan sinabi rin nito na sa proyektong ito ay babantayan niya ito, at ibibigay ang detalyadong report sa kanilang hari. Samantala sinabi ni Lloyd na once na kompleto na ang mga ingredients para sa semento ay oras na para sa stage 2, dito ay gagawa naman sila ng kaisen kung saan sa loob nito ay dito nila ibubuhos ang semento, ilalagay ito sa dagat, at si Hammang naman ay gagamitin ang kanyang one-shot skill para alisin ang lahat ng tubig sa loob ng kaisen, at ang third stage naman ay ang paglalagay ng cover sa ibabang bahagi ng kaisen. Dito ay nagtanong si Javier kung kailan nila ma-receive ang mga susunod na poste. Sinabi naman ni Lloyd na maghintay lamang ito sandali. Pero tila nagtataka si Lloyd, kaya napatanong si Javier kung bakit ganyan ang tingin ng ating bida. Kaya sinabi nito na iniisip kasi niya na magrereklamo si Javier at sasabihin na ito ay isang night bakit niya kailangan gawin ito. At dahil dito ay binitawan nga ni Javier ang kanyang malaking maso at sinabing ako ay isang knight bakit ko kailangan magmartilyo sabay umalis. At dito ay gumana ang pangungonsensya ng ating bida at sinabi na kapag hindi iyon ginawa ni Javier ay hindi sila kikita ng pera, na kung saan ay hindi rin nila mababayaran ang kanilang mga utang at marami pang iba na pangungonsensya. At dahil dito ay wala nang nagawa si Javier kundi ang ipagpatuloy ang ginagawa. Pagkatapos ng ginagawa ni Javier ay gumamit sila ng bakal na galing sa skill ni Bangol na steel dong launcher para makagawa ng steel frame. At ang last ay ang paglalagay ng semento at pagkatapos ay ang pagbabaklas ng kaisen kapag ang semento ay matigas na. Pagkatapos na mabuo ang platform na kanilang ginawa ay ipinaliwanag ni Lloyd kay Count Cremo na may taas na 50 cm ang platform na ito na kung saan mas mataas pa rin kahit na mag-high tide. Na kapag inilagay ang estatwa ng mermaid ay magmumukha itong nakalutang. Sinabi ni Count Cremo na hindi ito makapaniwala na magagawa ito ni Lloyd at tinanong niya si Lloyd kung talaga bang kaya nito ang isang malaking estatwa. Na kung ito ay magtatagumpay ay sinisigurado ni Count Cremo na malaki ang ibabayad niya dito. Na ipinagpasalamat naman ni Lloyd. Samantala isang gabi ay makikitang matagumpay na naitayo ang rebulto ng mermaid sa platform na ginawa ni Lloyd. Kung kaya nagkaroon sila ng pagdiriwang, habang ang ating bida naman ay makikitang tila di komportable sa kanyang suot. Kung kaya naman napatanong ito kay Javier kung paano niya natitiis magsuot ng ganitong damit. Sinagot naman ito ni Javier na bakit kung umasta ito ay parang ngayon lang ito nagsuot ng ganong damit. Sa pagkakaalala kasi ni Javier ay sa tuwing may mga event ay ganong damit din naman ang ginagamit ni Lloyd. Na kung saan nagdahilan na lang ito na medyo matagal na rin itong hindi nakakapagsuot ng ganong damit. Samantala hiningi naman ni Count Cremo ang atensyon ng lahat ng nando doon, kung saan ay inintroduce niya ang gumawa ng platform ng mermaid. Pero tila nanigas na parang bato ang ating bida dahil ang lahat ng tao ay kay Javier nagpunta imbes na sa kanya. Dito ay nasabi na lang ng ating bida sa sarili, na di hamak na matalino siya sa lahat. At hindi naman ito nagseselos, at mas gusto pa nito ang mabilis na pag-transfer ng pera bilang compliment, pero ang pinaka-kinaiinisan nito ay ang tingin ni Javier na tila naaawa sa kanyang master.
Tinuwanan ito ng malakas ng Cremo at sinabi na dahil ito sa kanyang itsura. Kung kaya dahil dito ay nakalasap ng two-hit combo ang kawawa nating bida. Habang ang lahat ay nagkakasayahan, si Javier naman ay tahimik na nakaupo sa Gedli. Nang tila may maramdaman ito, nilapitan ito ni Lloyd at tinanong kung ano ang ginagawa ni Javier. Si Javier naman na nakatingin sa malayo ay sinabing may something na paparating kung nasaan sila. Tinanong ni Lloyd kung ano ito at gaano ito kalaki, pero maging si Javier ay hindi ito alam, 2 beses na mas malaki ito kesa sa barkong sinasakyan nila. Dahil sa sinabi ni Javier na pagtanto ng ating bida na ito na yung halimaw. Kung kaya dali-dali nitong pinuntahan si Count Cremo at sinabi na ang malaking halimaw ay paparating kung kaya kailangan nilang mag-evacuate. Tinawag ni Cremo ang kanyang knight na si Genovan. At tinanong ito kung may nararamdaman ba itong kakaiba sa karagatan. Pero pagtingin nito sa dagat ay sinabi nitong wala siyang nararamdaman na kakaiba. Kung kaya sinabi ni Count Cremo kay Lloyd na si Genovan ay halos maabot na ang Swordmaster status na kung saan ay matalas na ang pakiramdam kung kaya mapagkakatiwalaan nila ito. Sa isip-isip ng ating bida na di hamak mas matalas ang pakiramdam ni Javier. Isa pa ito ang bida sa librong ito. Kaya naman napatanong na lang ito sa sarili kung paano niya ito makukumbansi. Sinabi rin ni Cremo kay Lloyd na wag itong mag-alala dahil hindi naman lumalapit ang halimaw kaya walang dahilan para bigla itong umatake. Sinabi naman ni Lloyd na sa palagay nito na ang dahilan ay ang rebulto ng mermaid. Kung kaya dahil dito ay agad na ipinag-utos ni Cremo ang pagtataas ng kanilang mga angkla at lumayo sa rebulto ng mermaid. Sinabi ni Javier na masyado itong matagal kung kaya iniutos ni Lloyd na si Javier na ang bahala sa mga angkla. Pagkatapos ay ganito ang mga sumunod na nangyari. Hanggang sa mabilis na umatake ang malaking halimaw na lobsters. Dahil sa pag-atakeng iyon ay nasira ang mga barko na kanilang sinasakyan kung kaya ang lahat ng tao ay humihingi ng tulong. Sinabi ni Lloyd na di nila kaya iligtas ang lahat ng tao, nang maisip nito na tawagin si Hammang at ginamit ang one-shot skill nito kung saan makikitang hinigup nito ang tubig kasama ang mga tao. Samantala sinabi ni Javier na ang malaking halimaw na lobster ay patuloy sa pagwasak at papunta na ito sa syudad, kung kaya dapat nila itong pigilan. Ngunit pagtingin nito sa kanyang master ay nakasakay na ito sa maliit na bangka, kung kaya tinanong ito ni Javier kung anong ginagawa nito dahil ang halimaw ay sa ibang direksyon papunta. Sumagot naman si Lloyd na kailangan nilang tumakas, ikinagulat ni Javier ang sagot ni Lloyd. Samantala habang si Hammang ay inilalabas ang mga iniligtas nito, si Cremo naman ay inutusan ng kanyang mga tauhan na tulungan ang lahat ng tao na mailikas kaagad. Habang ang halimaw naman ay patuloy sa pagpunta sa syudad at patuloy na winuwasak ang mga madaanan nito. Habang si Lloyd naman ay pilit na pinapasakay si Javier sa kanyang bangka para tumakas. Kung kaya nagtanong ito na kung hahayaan na lang ba nito ang mga tao habang nasa panganib ang mga ito. Na sinagot naman ni Lloyd na nagpunta sila dito para kumita ng pera at hindi para labanan ang halimaw, dagdag pa nito na marami namang army at mga artillery sa syudad kung kaya magiging okay lang ang mga ito. Dahil sa sagot na iyon ni Lloyd ay mas lalong nagalit si Javier. At naalala nito na ang Lloyd Frontera na nakita niya noon na nagpapakita ng katalinuhan, ang Lloyd na hindi sumusuko at ang hindi nito pagpapabaya sa kanyang mga tauhan. Ay ngayon ay ipinapakita nito kung ano talaga ang tunay na ugali nito. At dahil dito ay bumagsak ang approval rating ng ating bida mula kay Javier. Sinabi ni Javier na hindi nito magagawang talikuran ng mga tao. Sinabi ni Lloyd na kung babalik pa ito ay maaari itong mamatay doon. Pero di nakinig si Javier dito at nagpatuloy sa pagbalik. Patuloy na inaatake ng mga kawal na sundalo ang malaking halimaw na lobster,
pero tila di ito tinatablan. Gamit ang Mana Blast ay inatake ni Javier ang halimaw pero ito ay tila nag-bounce back lang. At ito na ang mga sunod na nangyari. Makikitang nahihirapan si Javier, kung kaya nasabi nito sa sarili, na hindi nito matatalo ang halimaw at posible na dito na rin ito mamamatay. Pero sinabi nito na sisiguraduhin niya na bago siya mamatay ay maililigtas niya muna ang lahat ng tao dito. Samantala habang si Lloyd naman ay nagbabangka papalayo sa syudad. Sinasabi nito sa sarili na hindi ito katulad ng ibang karakter dito na overpowered o anuman. Kahit na marami itong RP, yun ay para sa construction-related na kung saan walang maitutulong sa kanya para lumaban sa halimaw, dagdag pa nito na tao lang din ito, at nasasaktan din ito na makita na nawawasak ang syudad at nasasaktan ang mga tao, hanggang sa mapagtanto ng ating bida, na kapag ito ay tumakas na tulad ng ginagawa nito, ay masisira ng husto ang syudad na kung saan kapag ang buong syudad ay nasira ay maaaring madelay ang pagbabayad sa kanya ng krimo. Kung kaya gamit ang volcanic blast ni Bangol ay mabilis na bumalik ang dalawa, habang si Javier naman ay patuloy na nakikipaglaban sa oversize na lobster. Aatakihin na sana ni Javier ang mata nito nang nag-counter-attack naman ang lobster kay Javier. Pero buti na lang bago pa man tamaan si Javier ay pinagamit ni Lloyd ang hammang smash, at dito ay makikita natin si Lloyd na nagbalik at sinasabi na ang lakas ng loob ng halimaw para sirain ang kanyang cash flow. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.